Celebrating Mama's 64th birthday, ito yung mga kinain namin nung araw na iyon. Pero disclaimer, bawal yung mga low-carb police dito. And yes, kumain kami ng high-carb na cake nung araw na ito. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Unang stop namin ay dito sa Chocolate de Baterol. 6 a.m. pa lang kasi nandito na sila mama, pero kami ni Andy Bear dumating kami mga past 11 a.m. na. Favorite place namin dito ni Andy Bear for hot chocolate at nagdala ko ng monk fruit for everyone just in case hindi nila magustuhan yung lasa kasi yung in-order namin dito palaging walang sugar. Wala pang kumakain sa amin nung araw na yan, kaya itong hot chocolate yung naging pang break namin ng fast. Traditional blend yung in-order ko, ito yung plain na hot chocolate lang, and yes, no sugar. Lahat kami ang in-order no sugar. Kaya lang, ang in-order ng lahat ay yung Baguio blend. Akala kasi nila yung Baguio blend, regular na chocolate lang siya. Ang hindi nila alam, yun yung merong halo na strawberry. Kaya nakitikim ako dun sa in-order nila. Masarap naman lahat, kaya lang mas nagustuhan nila yung traditional blend kasi plain na hot chocolate lang talaga siya. Pero hot chocolate lang yung in-order namin since wala pa namang nagugutom. Dumiretso na kami paakyat sa Atok Benguet dahil since late naman na kaming nakarating ni Andy Bear, etong sila mama nakapamili na ng pasalubong at nakapaglibot-libot na rin sila. After 2.5 hours, nakarating na rin kami sa taas. Magpo 4 p.m. na nito pero wala pa rin kaming kinakain maliban dun sa ininom namin na hot chocolate kanina. Ilang beses naman akong nag-aya sa kanila. Actually, prepared ako dun sa mga kakainan namin kasi meron akong napanood na vlog na marami silang kinainan na masasarap daw bago umakyat or papunta dito sa Atok. Pero lahat kasi ng mga kasama ko ay busog pa, kaya ayon, hindi na lang muna kami kumain. Merong nakita na bilihan ng chicharon si Andy Bear, kaya ayan, yan yung una naming kinain sa araw na iyan. Masyadong malamig dyan, kaya nag-picture-picture lang kami, tapos pumasok na kami sa kotse para kantahan ng happy birthday si Mama. And yes, dinala namin dito sa taas yung birthday cake ni Mama, which is high carb. Naka-low carb yung mama ko, pero high carb yung cake niya, ha. At dahil high carb yan, 5 kaming kumain sa isang slice. Ito kasi yung sikat na strawberry shortcake ng Viscos na never pa naming nasubukan. Kaya para sa birthday niya, ayan, bumili kami ng isang maliit na slice para sa aming 5. Pero meron din sila dong sugar-free na option. Gusto lang talaga naming subukan itong sikat nila na strawberry shortcake. Kaya ito yung pinaghati-hatian namin. In fairness ha, hindi masyadong matamis yung strawberry shortcake, kaya walang nahilo sa amin. After niyan, dumaan kami sa karinderya para bumili ng kape. Ang sarap nitong kape na ito, black coffee talaga siya. Kaya perfect kapares nung kinain namin na cake kanina. Meron pa dapat kaming ibang dadaanan, kaya lang paggabi na, kaya bumaba na kami sa Baguio. Dumiretso kami dito sa Good Taste, and ayan yung mga in-order namin. Kaya kung hanggang ngayon, meron pa rin mga low-carb police na nanonood, nako, for sure, pinapagalitan na ako ng mga yan. Kaya para dun sa mga beginners, para hindi kayo maguluhan, ang mga in-order po namin dito ay puro dirty low-carb. Tapos yung iba, not advisable kasi meron siyang mga sauce. Etong siomai, yung pambalot niyan, not low-carb. Kaya kung kakain kayo ng siomai, tanggalin nyo yung wrapper. Si mama kasi yung nag-request dito sa Good Taste, kaya dito kami kumain. Nakita niya kasi dun sa isang video na merong robot na nagsaserve dito, kaya yun lang talaga yung habol niya. Kaya lang wala yung robot na hinahanap ni mama, kaya kumain na lang kami. 64 years old na pala si mama. Wala siyang iniinom na maintenance. Pero bago pa siya mag-low carb, meron na siyang iniinom na maintenance, tapos nagpapa-radiotherapy siya, at meron kasi siyang mga bukol na kailangang ipa-surgery. Para sa second surgery na dapat yon dahil hindi natanggal dun sa unang surgery niya. Pero dahil sa low carb, nawala na yung mga bukol na dapat sana ay ipapa-opera niya. Kaya na-cancel ang surgery, tapos kasabay na nun yung unti-unting pagtanggal ng mga iniinom niya, ng mga maintenance, ng mga medication. Nahirapan din ako na turuan mag-low carb itong si mama kasi takot kumain ng karne yan. Ang diet niyan palagi, gulay, gulay, gulay at konting isda. Takot din siya kumain ng mga maaalat na pagkain dahil natatakot sa asin. Kaya nagtataka kami, bakit ang dami mong sakit? Ang healthy naman ng diet mo. Kaya medyo may takot nung sinubukan niyang mag-low carb. Pero dahil gumanda ang pakiramdam at gumanda yung lab test, tinuloy-tuloy na rin niya.